Again, magandang gabi po sa lahat at medyo kakaunti tayo ngayon, ano? Pero salamat sa Lord sa ating gawain for Bible study. So, hindi na rin natin siguro papatagalin dahil will record din naman po ito and send sa mga kapatid natin. Maybe mga galing pa sa mga work or may mga pinagkakabalahan tonight. Pero salamat sa Lord dahil still have time, mga kapatid, para makapag-aral ng salita po ng ating Panginoon ngayong gabi. At nagpapatuloy tayo sa ating Bible study series na You Can Change. At ngayong gabi ay nagpapatuloy yung serye natin. Konting ano na lang po ito, konting nights na lang, weeks na lang before natin matapos. I think nasa 4 na lang ho yung papacilitate ng Bible study na ito. Matatapos na po sa mga, I think next month. Okay? So by April, matatapos na natin yung ating Bible study series na You Can Change. At ngayong gabi ay nasa uh, what strategies will reinforce your faith and repentance na po tayo sa gabi po ito. At papangunahan po tayo ng Tita Che at Ate Charlene sa ating Bible study ngayong gabi. And before we start, tayo po muna siguro ay manalangin. At nandyan po ba si Tita Maylin? Hello po, Tita. Okay lang po ba na kayo ang mag-pray sa atin ngayong gabi? Okay po. Sige po. Panginoon, maraming salamat po ngayong gabi na kami ay mag-aaral ng iyong salita. Nawa ay gabayan niyo po ang mangunguna sa amin. At kayo po ang mag-ingat sa aming lahat at gumabay na matutunan po namin ang aming mapapakinggan at amin po itong maisa pamuhay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen po. Thank you po, Tita Maylin. At sa ating pagsimula po, ngayong gabi, ipapangunahan po tayo ng Tita Che sa ating Bible study. But sadly, hindi po natin siya makasama ngayon. Pero nag-send naman po siya ng pre-recorded na video para maibahagi pa rin yung salita sa atin ng Diyos at mapagbulay-bulayan po ito. Mag-share screen na lamang po ako and then susundan po ito ni Ate Charlene. Okay? Salamat po. Good evening, ako po si Ate Cherry at tayo po ay nagpapatuloy sa pag-aaral ng You Can Change the Book. Ngayon po ay nasa chapter 8 na tayo ng You Can Change. At this point, alam na po natin na mga kasinungalingan sa likod na ating makasalanan at pag-ugali. At ang malungkot po, yung pagkakaunawa ay hindi katumbas ng pagbabago. Alam po natin na ang katotohanan na magpapalaya sa ating, pero ang totoo po ay struggle tayo araw-araw sa ating spiritual life. Kaya ang tanong po ay, what strategies will reinforce your faith and repentance? Sabi po sa Galatians 6:7-8, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili, hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kung ano ay tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Sa bukid po, maghasik ka ng palay, aani ka ng palay. Ganon din po yung ating mga puso. Taniman po natin ito ng kabanalan, naani tayo ng kabanalan. Pero kung tataniman natin ang ating puso ng galit,
ng inggit, sa bandang huli yun din ang ating aanihin. Sa Galatia 5:16 to 17, ito pa sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ng mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ng dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Sabi po, we can change ourselves. It's God who changes us. But we participate in the process through faith and repentance. Ginagabayan po tayo ng Espiritu, pero may participation po tayo sa tungo sa transformed life. May illustration po dito from the book. Sabi po, not sowing to the sinful nature equals saying no to whatever strengthens my sinful desires equals reinforcing repentance. And sowing to the Spirit is saying yes to whatever strengthens my Spirit-inspired desires equals reinforcing faith. Avoiding whatever provokes sinful desires. So ngayon po, paano tayo makakaiwas sa mga bagay na humahamon po sa ating sinful desires? Hindi po tayo magbabago sa simpleng pag-iwas lang po sa mga tukso. Yung pagbabago po ay dapat mag-umpisa po sa ating mga puso. Pero yung pag-iwas po ay part ng solusyon. Sabi po tayo vulnerable sa temptation. Pag tayo po ay hungry, angry, lonely, or tired. So, pwede po munang magpahinga, kumain, bago makipag-usap. Or iwasan po na mapag-isa. Sabi po sa unang Korinto 6:18 to 20, iwasan ninyo ang imoralidad, ang ibang kasalanan ng nagagawa ng tao ay hindi nakakasila sa katawan. Ngunit ang gumagawa ng imoralidad ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Hindi ba ninyo alam na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So sabi po, iwasan ang imoralidad. Kaya po isipin natin lagi na mabuti kung mapaparangalan ba ang Diyos sa anumang ating gagawin. Meron pong tanong dito. Yung una po ay, is it a sin if I do this? Sabi po sa opposite direction ay, run, don't ask. So, huwag na pong magtanong. Tumakbo na. Another question ay, how far can I go towards sin? Sabi po sa opposite direction ay, how far can I run from sin? So, yun po yung difference nila. Sa unang Korinto 10:13 to 14, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pahihintulot na kayo subukin na hinggit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating na pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan nito at ang paraan upang malampasan ito. Kaya nga mga minamahal, iwasan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So take note po, laging naroon yung word na iwasan. Avoiding whatever strengthens sinful desires. Paano tayo makakaiwas po sa mga nagpapalakas ng ating sinful desires? Karamihan po sa ating mga sinful desires ay pinakakain ng mga bagay sa ating kultura. Ang mga kasinungalingan sa likod ng ating mga kasalanan ay pinagpapatuloy po sa community level. Ang tawag po dito ng Biblia ay mundo. Sabi po, the world around us celebrates sinful desires and spread lies about God. So ito pa sinasabi sa unang Juan 2:15 to 17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ng mga bagay na sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, ang pagmamalaki sa buhay niya ito hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman.
So para po umiwas sa mga bagay na nagpapalakas sa ating sinful desires, we need to get into the habit of turning off the television or radio. Bakit po? Kasi karamihan po sa marami po tayong napapakinggan sa TV and radio na hindi po healthy sa ating spiritual life. So kailangan po nating mamili. So aside po diyan, dinagdag po ang gadgets and grapevine. So ito pong gadgets, nandiyan po yung mga video, social media na very popular po nowadays. Then yung grapevine po, ito po yung informal groups sa ating workplace. So pwede po ito yung mga fitness club or ating circle of friends natin sa trabaho. Sa atin pong mga tirahan, pwede sila po yung ating kapitbahay or kabarangay. So yun po ang grapevine. Kuminsan po kasi yung mga simpleng pag-uusap na pupunta sa alam mo ba, Mare? Alam mo pa, pare? Si ganun, si ganiri. Again, bakit po natin dapat iwasan yung mga bagay na yan? Because we may be exposing ourselves to corrupting influences. Gaya po ng sinasabi sa mga awit, uno-uno, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawain ng masama. Salamat po at mapapagpalang gabi sa ating lahat. Hello po, naririnig po ako? Yes, Ate Chair. Okay. Continuation, kanina na inopen po ni Tita Cherry na chapter, explain ko na ang part ko, saying no to desires. Kanina po na, Tita Cherry, kung ano-ano po yung desires. Now naman po, mas i-elaborate po natin kung ano po ba yung mga sinful desires na tinutukoy po sa chapter na ito. So, this book shows po na mga stories about saying no to sinful desires. So, pag sinabing saying no, ibig sabihin, umiiwas po sila sa sinful desires. Una po, nabanggit dito si Carla. So, si Carla daw po, nag-struggle siya with the desires to be loved. So, this is aiming to love. So, ano po yung ginawang action ni Carla to say no dun sa sinful desires na nararamdaman niya? Action niya po, she stopped wearing inappropriate dressing or mga damit, and stopped daydreaming to a romantic relationship. Next naman po si Colleen. Si Colleen, she always wanted in control sa lahat ng bagay na kanya ginagawa. So, to say no to the desire na meron siya, sa makasalanang desire na meron siya, which is to be controlled in everything, yung action niya po is to stop planning the coming days and take them as they come. And si Jamal. So, si Jamal naman po, nag-struggle siya pagiging self-absorbed or po, naging self-centered siya. So, in action niya po, para mag-desire na siya, is to stop doing blog. Yung blog po dito na binabanggit is para siyang dictionary na in a way of writing. So, iba po siya sa vlog na karaniwang natinig na video. So, ito po is in form of writing. And think to himself as a center of the world. So, yun po yung ginawa action para maiwasan yung sinful desire na meron siya. So, this book used these people po para illustrate kung paano sila nag-say ng no sa mga personal desires na mayroon po sila. But let's remember na not all these actions is applicable to us. Yung mga nabanggit po na actions na ginawa ng tatlong example ng tao, hindi po ibig sabihin nun, applicable din po yun sa atin. Because we struggle with different sinful desires. Iba't ibang sinful desires po ang meron tayo. So, hindi ibig sabihin na kung yun yung ginawa nila,
to prevent doing sinful ways, ganun din po yung gagawin natin. For example, something or yung one person needs to avoid might be safe for someone else. Or for example po ako, iiwasan ko yung bagay na yun para hindi malaglag sa kasalanan or mahulog sa kasalanan. Pero yung another person, nakakilala ko, need niya yun para mapaglabanan yung kasalanan. Hindi po tayo pare-pareha ng actions na gagawin para mapaglabanan yung desires na meron tayo. Kasi nga po, again, we have different sinful desires in our life na kinakaharap natin sa araw-araw. So, sabi po dito sa unang Korinto, chapter 6, verse 12, may nagsasabi or may magsasabi, malaya akong makagawa o makakagawa ng kahit ano. Ngunit ang sagot ko naman ay, hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Maaari ko ring sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. So, para po sa ating mga Kristiyano, pinapaalala po ni Pablo sa unang Korinto dito po sa chapter 6 verse 12 kung paano dapat ang isang mananampalataya mag-isip sa kung anong bagay ang kanyang gagawin na may connection sa kanyang personal or sa personal nating pag-anais. Meron po dyan naka-highlight na word so hindi lang po halata. Yun po yung bagay ay nakakabuti. At saka po yung nasa last part na, ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. So, alam na natin kung ano po yung mga bagay na hindi po nakakabuti at dapat hindi po tayo magpaalipin sa anuman pong mga bagay. But our big problem po sa bagay na to is we are sowing to the flesh. So, ano po ba yung ibig sabihin if we say we are sowing to the flesh? So, kanina po, in-illustrate ni Tita Che yung paghahasik ng palay sa isang bukid. So, kapag naghasik ka ng palay, aani ka ng palay, kung ano yung nasik mo, yun yung aanihin mo. So, dito po going to the flesh, kapag nagtanim po tayo sa isang lupa ng halaman, yun yung tutubo. Pero, in application, so, sowing to the flesh, if nagtanim tayo sa buhay natin, ng mga kasalanan, hindi nakakalugod sa Panginoon, yun din po yung aanihin natin. So, it is like we are sowing or naghahasik in Tagalog, pwede din pong nagtatanim in other term ng mga kasalanan sa buhay natin. To be specific, what it means when we are sowing to ni John Stott, we are catering, protecting, and holding for desires. So, their explanation po, instead na iwasan natin yung mga sinful desires na meron tayo sa life natin, kinikater pa natin, ina-accept natin, pinoprotektahan natin, instead na iwasan or talikuran po natin yung mga kasalanan na yun. So, yun po yung ibig sabihin ng sowing to the flesh na sinasabi po ni John Stott. So, sowing to the flesh po siya. Next po, ano po ba yung examples ng mga yun? So, yung book po, nagbigay po siya ng ilang example. Share ko po sa inyo. Una po, nagkakasala po tayo or we are sowing to the flesh ng sama ng loob. Sama ng loob na lang yung naiiwan sa isip mo. Hindi mo na nakikita yung big picture. Lagi na lang yung mga sama ng loob. Nag-entertain tayo ng mga mali at hindi pantasya. So, pwede pong o mga bagay na hindi na nakakalugod sa Panginoon, yung isip natin, ang dami ng bagay na naiisip na hindi na siya okay or nagkakasala na tayo sa way po na yun. Next is, too much na po yung pagiging self-centered. Tingin natin, tayo na yung sentro ng mundo, tayo na yung kailangan ng mundo. Next, para naman po sa mga kabataan, maaaring sumasama sa maling grupo at nakikiayon na sa maling gawain. And kasama din po sa ipakita yung hindi pananalangin. So those are example of sowing to the ilan lang po yun ilan lamang po yun sa habawan ng paghahasik natin sa ating laman ng kasalanan o pagtatanim ng kasalanan sa ating laman. If we are doing this continuously, lagi-lagi na po nating ginagawa. We are sowing, or naghahasik lang po tayo ng naghahasik ng kasalanan po buhay. And alarming po yung bagay to.
So what will be our action po about this? Sabi po sa Mateo chapter 5 verse 29, ang nagiging sanhi ng ikakasala o ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan ng itapon sa impurity. Kung ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ng itapon sa impyerno. Pero the question here po is, in application, madali po ba sa atin gawin yung sinasabi dito sa Mateo? Ang sagot po ay malinaw na hindi. Ayan. So, po na hindi ang sagot. Bakit po? Because we are likely to feel lost or nakakaramdam tayo laking kawalan, laking kalungkutan kapag iniisip natin ang mga dapat nating gawin para malabanan yung makasalanang nais, sinful desires natin. Bakit po natin nararamdaman yung gano'n? Feel low or kalungkutan? Letting go of something na nakasanayan natin, which is yung sinful desires, yung mga pasaya at need natin. Reton po, yun yung mga sinful desires. That's why, ang hirap sa ating i-let go ng mga desires na yun na nagkakasayo. So, it is even illustrated po sa isang matagal na nating kaibigan. So, let go of sinful desires and illustrate yung pag-let go sa isang nating kaibigan. Tapos, bigla na lang natin siyang iiwanan o bibitawan. Siyempre po, wala naman pong may nais na bitawan ng isang matalik na kaibigan, di ba? So, ganun po in-illustrate kung paano kahirap i-let go yung sinful desires na may tayo. Another illustration po is nararamdaman ng mga tao na parang nawawala yung parte ng kanilang puso when they are letting go dun sa sinful desires. And yes po, totoo po na there's a tendency na makaramdam tayo na nawawala yung puso natin na naka-attach dun sa sinful desires natin. Why po? Kasi nga po, again, those sinful desires ay na-attach tayo. Minsan yun yung nagpapasaya sa atin, minsan yun na yung kailangan natin. Kaya ganun kahirap i-let go para sa mga tao yung sinful desires na mayroon po sila sa buhay nila. So, sabi po Thomas Chalmers, we can simply tell ourselves to direct the desires that sinfully satisfies toward that which truly satisfies and liberates. God himself arrange affection for God is that we will expel sinful desire. So, in explanation po, hindi natin mababago, mapipigilan ng sarili natin na magkasala sa simple lang na tigilan mo na yan, huwag mo na yan gawin. Or for ako, sasabihin ko lang sa aking sarili na tigilan mo na yan siya, huwag mo na yan gawin. So, verbally ko lang po siya ginagawa. Ni Thomas Chalmers, hindi kaya po ng gano'n. So, only God can and He able na mabago po tayo. Tanging po ang kailangan natin makakabago sa atin. Ang bagong affection natin sa Lord, ang may kakayahan na alis yung mga makasalanang pagnanasa po natin sa ating buhay or yung mga sinful desires na po na inuulit-ulit po natin. Ito po kung po sa picture, yung bata, may hawak siyang kutsilyo tapos galit pa siya, 'di ba? Sama ng tingin niya. And then this illusion po, again, ipinapaliwanag yung pag-let go sa sinful desire. So, parang yung bata na may hawak ng kutsilyo. Delikado yung hawak ng bata, which is yung kutsilyo. Pero ayaw niyang bitawan. Galit pa nga po siya eh. Masama pa yung tingin niya or yung mata niya. Sasabihin lang natin yung bata na bitawan mo yan verbally or sabihin lang natin na bitawan mo yan yung kutsilyo kasi delikado yan. Sure po na yung bata ay reluctant or hesitant pa siya na bitawan yung kutsilyo. But if we offer something, for example po, new and beautiful toy, kapalit ng kutsilyo na hawak niya, sure ibibigay niya yung kutsilyo and sure makakalimutan niya na yung about sa kutsilyo po na yun. Or makakalimutan niya na unti-unti yung about sa kutsilyo niyang hawak kasi meron na siyang hawak na bagong laruan. So, katulad po natin, if i-connect natin, hindi natin kayang sabihin lang na huwag tayo magkasala.
magiging reluctant lang din po tayo. But if we open our eyes and see God in His glory, magiging handa tayo na bitawan yung kasalanan and we will get the way to start a new relationship with God. Katulad po ng bata, binigay sa kanya yung bagong laruan, yun yung naging focus niya. So if we let go to the sinful desires na meron tayo and ang pinanghawakan natin ay yung bagong love and affections and relationship natin sa Lord, magiging madali yung proseso natin to let go or to fight the sinful desires that we have. So, sabi po dito sa Mateo, chapter 2, verse 1 to 3, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanan makapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. So, let us remember from this verse, we are reminded po na nandiyan ang Diyos. Ituon natin ang ating paningin sa Kanya, sa ating pong Panginoon, at patatagin natin ang ating pananampalataya to fight the sinful desires. Alalahanin po natin ang ginawa ng Diyos para pagbayaran ang mga kasalanan na tayo po mismo ang nagawa. If we remember God and kung ano yung ginawa niya sa atin, mapangahawakan natin yun to fight the sinful desires na mayroon po tayo. Next po, is about sowing to the Spirit. So, ano naman po yung sowing to the Spirit? So, Spirit naman po yung pinag-uusapan natin. Kanina po yung flesh, kasalanan. So, ngayon, the Spirit. So, sowing the Spirit ay pag-cultivate or paglinang in other term or pagkakaroon ng bagong affection or yun nga po nabanggit ko, love sa atin pong Panginoon. So, yung illustration po dyan, yung pagtatanim. Ang sabi po dun sa nabasa ko sa libro, ang isa sa pinakamahusay na paraan para daw po maiwasan ang damo sa iyong pananim ay maghasik ka ng ibang halaman sa kanila po mismong pwesto or sa lugar nila. That is same po sa ating spiritual life. Ang pinakamainam na paraan para malabanan o maalis natin ang ating sinful desire is to sow our spirit. Patatagin natin yung i-cultivate natin ang ating spiritual life, mag-focus tayo sa ating spiritual life, i-feed natin yung spiritual life po natin. So, how we are able to do that po. So, sabi dun sa unang Timoteo, chapter 6, verse 11 to 12. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, maka-Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. Ipaglaban mo ang mabuti ang mananampalataya. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Dahil ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. And sinabi din po sa ikalawang Timoteo chapter 2 verse 22, kaya nga iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Sa halip ay pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal, mapayapa, kasang taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. So, malinaw po na sinabi sa mga verses or chapter ko pong nabanggit from Timoteo, 1st and 2nd Timothy, kung ano yung dapat po nating magawa. Kailangan nating patatagin ang ating pananampalataya, ang pag-ibig, yung pagtitiis, at paglaban po ng mabuti ang ating pananampalataya. Iwasan po natin yung hilig ng mga kabataan, yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Tapos sikapin po nating maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa. Kasama po ng mga taong may malinis na tumatawag sa Panginoon. Malinaw po na pinapalikita at pinapaliwanag ng verse nito kung paano natin i-feed yung spirit natin para malabanan yung mga pagkakasala na mayroon po tayo. So, ito po ay nangangahulugan sa pagsang-ayon natin sa anumang nagpapalakas sa ating mga hangarin na naaayon po sa kalooban ng Diyos. Pinapaalalahanan din po tayo na magiging mas madali ito kung kasama natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya or kasama
natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya na lumalaban sa mga kasalanan or sinful desires na meron tayo, or kasama natin sila na papatatag sa ating pong spirit, to sowing the spirit. So, ito po is in term of edification or yung pagpapalakasan. Maaaring meron po kayong ka-fight club, sa cell group, simpleng kamustahan, simpleng tanungan kung okay lang ba sila, mga point po na ganun. Malaking help po yan for them para magkaroon ng conversation and makapag-usap tungkol sa mga kasalanan na kanila pong pinaglalabanan, at sila din po sa isa't isa kung kayo po ay magkakasama, magkaroon kayo ng edification or pagpapalakasan sa isa't isa. So, sowing to the Spirit, it is means filling our hearts with the truths of God instead of believing the lies about God. If we're sowing our spirit, pinifeel natin or pinubuo natin yung ating puso. I-remind natin yung puso at isip natin tungkol sa mga katotohanan po ng Diyos. Again po, kung ano ginawa niya sa atin, kung sino tayo before at kung sino tayo ngayon, at kung sino yung Diyos sa buong buhay natin o sa process ng buhay natin. Instead na maniwala tayo sa mga bagay na walang katotohanan tungkol sa Diyos. So, ayun po yung sinasabi dito sa sowing the Spirit, one of the step po. And next po, as a Christian, we must sow our spirits, then letting sinful desires or yung sowing the flesh matter most to us than God. So, we are commanded, or as a Christian po, ang pinaka-focus natin is to sow our spirits. I-cultivate or magkaroon tayo ng solid foundation, yung spirit natin, i-feed natin yung spirits natin ng katotohanan tungkol sa Diyos than letting the sinful desires grow sa atin pong buhay. Ang focus po natin ay si Lord. Ang focus natin ay ma-feed yung spiritual life natin. Ang focus natin, malabanan yung sinful desires na meron po tayo. So, as a Christian, we are commanded by God to say no to sinful desires. Again po, as a Christian, tayong mga anak ng Diyos, lingkod ng Diyos, iniligtas ng Diyos, God commanded us to say no to sinful desires. So, yun lamang po at maraming salamat. Okay, thank you po, Ate Charlene, and of course kay Tita Check at pag-facilitate ng ating Bible study tonight. Salamat sa Lord sa buhay po niyo. At yung gabi ay before po tayo mag-end, ay nais ko lamang din po na magkaroon tayo ng kaunting recap sa naging Bible study. So, sinimulan po ni Tita Cherry yung ating Bible study sa katotohanan na lahat tayong mga mananampalataya ay nag-struggle po sa kasalanan. So, yung katotohanan. Even ngayon na mananampalataya na po tayo. At sinasabi dito na kung magtatanim tayo ng kabanalan, ay aanin din ho tayo ng kabanalan. Pero kung magtatanim naman ho tayo ng galit or inggit, ay aanihin din po natin dito ay galit at inggit. Actually, yung mga katotohanan na binibigit doon sa mga part ni itasyon. And kailangan natin mag-participate sa pagbabago. Hindi lang, of course, may guide ng Holy Spirit, pero kailangan ng participation natin. Kailangan nandun tayo sa pagpa-participate ngayon in order na malabanan yung kasalanan po. Dahil vulnerable po tayo sa temptation, ganyan. And may mga example na binigay kanina. Vulnerable po tayo sa temptation ng kaaway kapag tayo ay hungry. Okay? Pangalawa, angry. Pangatlo, lonely. And pang-apat, tired. So sa hungry, we are hungry possible sa Word of God. Not just physically na hungry or gutom tayo, but possible na gutom tayo sa salita ng Diyos. Angry kapag galit tayo, and lonely kapag nag-iisa tayo, at tired kapag napapagod, of course tayo. And kailangan natin ma-avoid yung mga bagay na ito. Yung mga bagay na nagpapalakas sa sinful desires natin ay yung mga makamundong bagay po. And sinasabi dun sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17 na huwag natin ibigin yung sanlibutan. Dahil ito yung mga bagay na makakasira
or makakapaglayo sa ating Diyos. At example dito, bigay ulit ang example si Tita Cherry sa mga TVs, social media, gadgets, mga sites na hindi naman dapat puntahan, mga pinapanood, nakikita mga post na hindi naman dapat. Yun yung mga kailangan po natin na alisin sa ating life. Okay? Kapag ginawa natin ito, in-expose natin yung ating sarili openly na i-tempt tayo ng kaaway or matukso tayo ng kaaway. So we have to be very careful sa area po na yan ng ating buhay. Okay? And dito naman po kay Ate Charlene ay sinasabi niya dito na kailangan natin mag-no, humindi sa ating mga sinful desires. Dahil lahat tayo may mga different na struggles sa sinful desire. Binanggit din siya na example kanina na yung struggle ni, halimbawa, Kuya Joshua. Struggle ni Kuya Joshua ay hindi ko struggle or yung mga point na solusyon na binibigay ay hindi naman applicable sa akin. Okay? So, sabi dito sa 1 Corinthians, chapter 6, verse 12, may free will tayo. Pero, hindi lahat ng bagay na yun ay nakabuti sa atin. Okay? May kalayaan tayo magdesisyon sa ating life, but hindi lahat ng bagay po na yun ay makakatulong sa ating buhay pananampalataya. Nabanggit na rin dito yung sowing in the flesh. Bigyan rin siya ng example. Yung mga bagay na iisip natin, mga bagay na hindi God-glorifying, at yung pagiging self-centeredness. Okay? Yan po yung mga example na nagsusow tayo ng ating flesh. And sinabi din doon, kapag ginagawa natin yun, nagsusow tayo sa ating flesh, may mawawala sa part ng ating puso. Kung yung iniisip natin, yung ginagawa natin, ay yung mga sinful desires natin. Okay? May tinetake siya sa ating heart na nagdalayo sa ating Panginoon. O nagdalayo sa ating sarili mula sa ating Panginoon. And para malabanan yun, kailangan natin ng tulong ng Diyos. Okay? Dahil si God, yung only able para maalis yung at mawala yung mga sinful desires po sa ating buhay. And binanggit din na din doon ni Teacher Lynn kanina, kung may sowing in the flesh, meron din pong sowing in the spirit. Ito yung pag-cultivate naman ng new affection or affection natin sa ating Panginoon Jesus. Dapat pinifeed natin yung ating spiritual life. And sinasabi po yan sa 2 Timothy chapter 2 verse 22 din, na maging matuwid tayo, maging tapat tayo, maging mapagmahal sa ating mga kapatid, at maging mapayapa rin tayo with them, at magkaroon tayo ng fellowship with other believers. Okay? Dahil we are called para magkaroon ng fellowship with them, magkaroon ng edification kasama ibang mananampalataya. And hindi natin kakayanin ito na mag-isa lamang. Kailangan po natin yung bawat isa. Okay? Sa loob ng church. At yung last naman ay, of course, pinupunuin nito yung ating puso sa mga katotohanan about sa Diyos. Kung sino ang Diyos. Pagbabasa ng Bible, prayer, yan yung nagpupuno sa atin. At hindi yung mga kasinungalingan na sinasabi ng sanlibutan. So we need to focus our eyes on Jesus. We need to focus our eyes doon sa katotohanan na si Jesus yung ating Panginoon. Therefore, dapat siya yung ating sundin. Yan yung command ng ating Diyos sa atin bilang mga mananampalataya. Okay? So, kailangan nating isow yung ating spirit. Kailangan lumago tayo sa pananampalataya. Magkaroon tayo ng solid foundation. At magagawa lang natin yun kung nagbubulay-bulay tayo, babasa tayo ng salita ko ng ating Panginoon. Of course, magkaroon ng fellowship with other believers. Sama yung mga mananampalataya ni Jesus sa church ng CPL. At yun lamang po mga kapatid sa ating Bible study tonight. At salamat sa Diyos sa ating mga facilitators at
Konti na lamang po. Again, yung ating Bible study series ay malapit na po matapos. Possible matapos ito by March na po. Ay, sorry, April na pala, next month. Okay? So, yun lang po. At kaunting announcement, karagdagang announcement. Pag-pray din po natin si Elder Hill sa kanyang preparation for preaching sa darating na Sunday. Maayos din yung celebration natin sa darating na Sunday. And yung next facilitator natin, if hindi ako nagkakamali, ay si Ate Tiny at si Ate Divina sa para sa next Tuesday. Ano? So we'll update po by Sunday if ito ay magaganap din by Tuesday. Okay? So hopefully ay uh, ito po ay ating pag-pray mga kapatid. At yun lamang po sa ating Bible study for tonight. Hindi po natin nakasama ngayon ang Pastor Allen dahil siya po ay nasa Sariaya. No? At naka-vacation din po siya ngayon or naka-leave. So pag-pray din po natin yung ating Pastor Allen. Okay, so yun lamang po mga kapatid. At I think pag-pray po tayo ni wala si Ate Jean. Pag-pray na lang po tayo ni Ate Aisel. Hello ate, diyan po kayo. Hello po, kuya. Hello, okay lang ate, mag-pray po kayo for closing. Sige po, tayo po ay manalangin. Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, muli po nagpapasalamat po kami sa gabang ito. Maraming salamat sa mga natutunan po namin sa aming Bible study. Maraming salamat sa mga katotohanan po na siyang magagabay po sa amin upang makapamuhay po ng may kabanalan. Patawad Ama sa mga kasalanan po na nagagawa po namin na nagiging sanhi po ng pagkakalayo po namin sa inyo. Patuloy namin sinusuko ang aming mga kasalanan, ang aming buhay. Patuloy po kami nagpapasakop sa inyong kapangyarihan. Maraming salamat sa banal na Espiritu na siyang palagi pong gumagabay po sa amin upang makapamuhay po kami ng naayon po sa inyong layunin. Patuloy namin dalangin yung mga kapatid po namin na hindi po nakadalo sa Bible study na ito. Patuloy namin silang lalapit ng kanilang mga puso na sana po ay makasapang po namin sila sa mga susunod pa po na Bible study namin. At langin din po namin, Ama, ang inyong guidance sa pagpe-prepare ni Tito Hill sa kanya pong pagmemensahe sa darating na Sunday. Patuloy niyo po siyang bigyan at pagkalooban ng wisdom. Ganon din po, Ama, sa susunod po na magpa-facilitate ng online Bible study, si Ate Tiny at si Ate Divina, nawa po ay maging handa po sila, magkaroon po sila ng pusong tapat upang mas makapag-aral po sila ng inyong mga salita habang tinatalakay po namin kung paano kami bago ng nahayin po sa inyong kalooban. Dalangin namin patuloy, Ama, na may pagkapasalamat yung mga taong ginagamit mo po sa aming buhay upang sama-sama po kami at magtulong-tulong po kaming malabanan ng kasalanan. At higit sa lahat, Ama, yung pong pagmamahal mo po sa amin na siyang tumutulong din po sa amin upang mas maiwasan po namin ang pagkakasala. Maraming salamat, Ama, sa oras na ito. Maraming salamat din sa kapahingahing pagkakalo mo po sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen po. Thank you po sa inyo. Bye-bye po.